Kung ikaw ay mag-a-apply ng Korean visa, meron lang bagong announcement ang Korea Visa Application Center at baka makatulong sa inyong mga documents na pine-prepare. Good news to dahil mas pinadali na ng KVAC or ng Korean Embassy ang pag-a-apply ng visa for Filipinos. For all visa applications, hindi na required mag-submit ng 3 months bank statement. Para naman sa mga students, meron ding update. Hindi nyo na din kailangan mag-submit ng inyong original school certificate at ng school ID ninyo. Pwedeng iisa lang doon ang isasubmit ninyo. Yung third one naman dito, kapag multiple applicants, let's say you are applying as a family, nag-apply kayo under a sponsorship ng inyong company, in-invite kayo ng company ninyo going to Korea, di ba nagsasubmit pa kayo ng mga invitation letter? Let's say kung sponsored kayo, nagsasubmit din kayo ng mga financial documents, proof of relationship doon sa magsusponsor sa inyo or doon sa nag-invite sa inyo, at each applicant meron din kailangan na individual copies ng mga documents na yon. So, if you are applying all together or magsasubmit kayo ng sabay-sabay sa KVAC, hindi nyo na kailangan mag-provide ng individual copies ng mga documents na yon. Final update na meron ng KVAC ay itong para sa mga employment-related documents. So, for example, yung COE ninyo ay walang landline number or kung hindi wet signature ang in-issue na Certificate of Employment sa inyo, no need for you to provide any explanation letter. Basta take note na merong reachable contact information, so may that be an email address or mobile number. Tingnan natin yung mga natitirang requirements na kailangan yung isubmit based on your scenario. Ito, tingnan natin yung para sa mga employed individuals. Basically, same pa rin naman, ang nagbabago lang ay wala na nitong number 9 na bank statement. Dito yung COE ninyo, kahit na walang landline number yan or merong missing, basta merong either landline, mobile number, or email address, kahit iisa lang doon, nandun sa COE ninyo, naka-indicate, no need for you to provide an explanation letter. Para naman sa mga may business, ang nagbago lang dito ay hindi na kailangan itong bank statement. Para naman sa mga students, itong 7 and 8, either one of those lang ang kailangan nyo nang isubmit. Ngayon, kung merong magsusupport sa inyo, let's say magkakapatid kayo, isusupport kayo ng parents ninyo, no need to have separate copies of yung parents' documents, kahit iisa lang yan para sa inyong mga magkakapatid. Also, doon din sa bank statement, hindi na yan kailangan. Ganon din dito para sa mga housewives. Kung meron pong magsusponsor sa inyo, no need to prepare a bank statement anymore. Let's say yung mga anak nyo din po ay isusponsor din ng, let's say, ng husband ninyo, or kung house husband naman ho kayo at ang wife ninyo ay ang magsusponsor sa inyo together with your children, kahit iisang copy lang po ng requirements dito na nakalagay para sa inyong lahat.